3 months yata, 3 months na hindi na ako nagla-live, hindi ako nagre-record ng video, hindi rin ako nagso-shorts video. So wala, totally abandoned yung aking channel. But now I'm back. Wala kang mai-scan ngayon sa Facebook dito sa Europe kundi tungkol sa amnesty na grinant ng gobyerno ng Spain, at ito ay magbebenepisyo ang mga walang papel o yung mga tinatawag na non-documented or undocumented Filipino living and working here in Spain. So para wala na kayong kaba, wala na kayong mga pag-aalinlangan sa inyong pagtatrabaho, napaka-good news nito para sa inyo dahil ang laki ng kaluwagan kung kayo ay makapasa sa mga requirements na kakailanganin dito sa pag-apply ng amnesty. So, hindi ko pa ito gaano nabasa, napanood, pero syempre, meron akong konting idea about this kasi nga syempre, dumadaan sa social media at tayo naman ay nagtitingin-tingin sa mga oras na free tayo. So nagbabasa-basa konti pero hindi talaga yung deep reading na talagang tutukan ko o natutukan ko na hindi pa. Pero of course, sa little idea na ating nalaman or nasubaybayan doon sa mga pagbabasa-basa natin ng pabilisan o ng mabilisan sa social media, meron tayong na-retain na mga ideas dito sa ating utak, kung may utak, di ba? So ngayon, sa araw na ito, ang daming mga naglabasan na mga posting sa Facebook at talaga namang pinag-uusapan. At ito nga, na sinasabi ko na napakaswerte ng mga walang papel. Do hindi naman ganun kadali ma-acquire yung amnesty or yung magkakaroon kayo ng legal ano ba to? Magkakaroon kayo ng legal na pagtira dito sa Spain with a legal document o with documented na kayo nang hindi gaano mahirap. Well, lahat naman ng pagpo-process ay talagang you need a document, you need papers to be submitted to the office na nangangailangan ng mga documents na yan. Pero maswerte pa rin kayo sa aming, kumpara sa aming mga pinagdaanan noon kasi kami talaga yung pawis, yung pera, yung talagang lahat puhunan mo para makarating ka ng Spain, lalo na yung sakripisyo ng pamilya mo at yung nag-finance sa'yo at yung taong nagparating sa'yo dito sa Espanya during our time. Kasi hindi naman kami mga backdoors, hindi rin kami mga turista, hindi rin kami mga takas, kundi talagang dumaan kami sa tamang proseso. Kaya lagi namin sambit yung maswerte kayo ngayon, yung mga non-documented or undocumented na mga Filipino people na nandito sa Spain. Spain ha? Remember that word, Spain. Kasi maraming pa rin nagtatanong na kami yung nasa Andorra, kami yung nasa ganito, nasa Canaria, yung kasi meron dito yung Las Palmas. So, ang pinag-uusapan ay Spain. So, dapat magtuto kayo sa mga nandito sa Spain, magtuto kayo doon sa mga requirements na kakailanganin ninyo sa pag-apply ng amnesty. So, ano ba yung mga nalaman ko na basic tungkol dito sa pag-apply ng amnesty? At ano ba ang mas nararapat o ano ba ang mas madali? Yung amnesty or yung arraigo? So pag ako ang papipiliin ninyo, so depende yan. Kasi kung nakapasok na ang inyong arraigo at nag-aantay na lang kayo ng araw, nagbibilang na lang kayo ng araw or semana or basta mga days na lang para palabas na yung arraigo nyo, mag-arraigo na kayo. Ituloy-tuloy nyo na yan. Huwag nyo na i-cancel. Kasi I think you cannot do both. You can only apply one. Kung arraigo ka. Kung amnesty ka. I think that is the case. So, hindi mo pwedeng pagsabayan ang dalawa na porket nag-arraigo ka, mag-a-apply ka na naman ng amnesty kasi baka sakaling ma-disapprove ka sa arraigo at dito ka sa amnesty swertehin. I think you cannot do two ways. So, one lang, mamimili ka lang. Yun ang alam ko sa nabasa ko ha. Tapos, isa-isahin natin. Kapag arraigo, again, kapag nandun na yung papeles ninyo at days na lang ang inaantay nyo, huwag nyo nang i-cancel. Hayaan nyo na siyang lumakad doon
hayaan nyo nang iproseso yon kasi ang kasunod naman nun ay malapit na yung resguardo nyo, yung, kailangan nyo lang mag-antay, konting pasensya lang kasi syempre dadaan ka sa electronic, tawag dito, yung sa thumb mark ninyo, so kailangan mo yon. At syempre may arrigo na ibibigay sa'yo, resguardo, at kasunod niyan ay card na. Kaya konting push na lang yan, kaya wag nyo na lang i-pull out o wag nyo na lang i-cancel. Dito naman sa amnesty, kung kayo ay naninirahan sa Spain from July 1st to December 31, pasok kayo sa amnesty na mag-a-apply. Pero kung dumating kayo dito August, September, October o November, hindi pwede. So ang pasok lang 5 months, at least 5 months kayong naninirahan sa Spain at wala kayong criminal record. Wala kayong criminal record. So, isa yan sa mga kailangan sa mag-a-apply ng amnesty. At pangalawa, siyempre, i-provide ninyo yung inyong mga passport. Kailangan yan siyempre. At yung, I think kukuha rin kayo ng mga NBI clearance kung kayo ay galing sa ibang bansa bago kayo napunta sa Spain, like galing kayo Hong Kong, galing kayo Hungary, or kung saan man, Norway, you need to secure, I think, your NBI clearance from that country na nandoon ka previously. Kung wala ka namang history sa mga previous country, ang kailangan yata yung galing ka sa country of origin. So yung ating bansang sinilangan, doon ka kukuha ng NBI clearance. So meron doon mga nagtatanong kung ano daw ang maganda, mag-lost passport na lang para hindi na ma-track back yung mga NBI records nila o hindi na sila effort pa kumuha ng mga NBI clearances sa mga bansa kung saan sila nagstay before coming to Spain. So nasa sa inyo yon. Ang kasagutan ay nasa sa inyo. Depende yon kung gaano, alin ang mas madali, alin ang hindi kayo mabubulilyaso. Kasi syempre, kung nag-lost passport ka, talagang wala talagang record. Pero kung nag-renew ka ng passport, nakikita talaga yung mga stamp mo sa mga countries kung saan ka dumaan. At kung wala ka namang criminal record sa mga bansang pinuntahan mo previously before you come to Spain, so what is the problem? Wala, di ba? Wala namang dapat isipin. So, yan ay isa. At syempre yung impadron. Importante yung impadron. Ano nga yung impadron? Impadron is yung parang record yan na nagpapatunay na nag-stay ka nga talaga sa Spain ng 5 months bago ka maka-avail nitong amnesty na i-applyan mo. Bago ka paano ba ang term, hindi maka-avail? Bago ka matanggap na isa ka sa mga applicants. Kasi I think the government of Spain will grant 500,000 ang i-grant ng mga mag-a-apply ng amnesty. So napakasaswerte nyo dahil kami noon talagang dumaan sa butas ng karayom. Nag-aral pa kami ng TESDA, sobrang daming gastos, talagang maraming sakripisyo. Pero ito, ang kagandahan sa inyo kasi nagtrabaho na kayo dito sa Spain, wala kayong papel nag-earn na kayo ng euro pero wala kayong papeles. Kami noon hindi kami pwede mag-earn ng euro. We need to process all the documents bago kami mag-start mag-earn. So sa inyo ngayon, yun ang advantage ninyo dahil nakaipon na kayo sa Pilipinas bago kayo magkaroon ng document, 'di ba? Kami noon, we need to secure first our document bago kami mag-ipon o magtrabaho at para makatulong at makapag-ipon. Yun. And then, kaya ko ito na-vlog kasi related din ito sa aking mga natulungan na may ibang hindi lumingon na. May ibang kinalimutan na kami. At syempre, mapapasama siya dito sa amnesty kung wala pa siyang document. Pero I think may mga document na itong aming mga tinulungan kasi more than 3 years na sila dito So, meron naman kaming matulungan na kahit nagkakaroon ng konting bangayan, ay naaayos naman. Kasi depende lang naman talaga yan sa communication. So, yun. Sana yung mga ibang walang papel na natulungan ng kapwa ninyo, wag
lumaki ang mga ulo ninyo. Lingunin ninyo kung saan kayo nanggaling para ma-smooth yung inyong pagtatrabaho. Huwag niyong i-ignore yung mga naging pamamaraan na ginamit ang isang tao para makarating kayo at para maging maganda ang inyong buhay dito sa Espanya. Huwag niyo yan kalimutan, yung base kung saan kayo nagsimula, kung bakit kayo nagkaroon ng papel at magkakaroon ng papel. Lalo na itong amnesty na talaga namang napakaswerte nyo dahil hindi nyo kailangang dumaan sa mga pinagdaanan namin na we need really to study the language doon sa Pilipinas kasi isa yung mga requirements ay certificate at syempre medical certificate, fit to work o fit to travel ka. Syempre nag-test the training kami, may PIDOS, kung ano-anong gastos. Sobrang hirap ng pinagdaanan namin. So samantala kayo, nandito na kayo, nagtatrabaho kayo, meron na kayong pang padala sa Pilipinas para sa pag-asikaso ng inyong mga requirements. Kami noon hindi. Kami ang pinapadalhan. Ngayon kayo ang nagpapadala doon sa mga taong pwedeng mag-assist para sa inyo. Yun ang kagandahan. So, ano naman ang advantage kapag meron ka ng amnesty o na ano ka nito na naka-apply ka? Siyempre, magkakaroon kayo ng legal residence card for 1 year and renewable. So, para kayong katulad namin, legal na kayong nagtatrabaho, wala na kayong pag-aalinlangan na merong huhuli sa inyo, i-deport kayo, meron i-raid na mga bahay dahil andyan ang mga non-documented. So, wala nang ganun na pag-aalinlangan kasi documented na kayo pag na ipasa ninyo yung mga requirements ng amnesty. And then, renewable 1 year muna and then another 1 year, I think. Yun ang alam kong proseso. And then, mag-a-apply kayo ng larga durasyon. But, bago nyo ma-avail yung larga durasyon o yung permanent residence, makaka-apply na kayo ng Spanish citizenship. Pag naka-twice renew na kayo ng inyong mga amnesty card, yung residence ninyo. So, napakaganda din ito kasi you don't need to submit a contract. Kaya nga, pwede ito sa mga hindi nagtrabaho at nakapagtrabaho pero hindi kayo required na mag-submit ng working contract. Sa panahon namin noon, kailangan magpadala ng aming employer dito ng working contract doon sa Pilipinas na hired kami dito. Kaya hindi kami i-approve noon sa visa namin kung walang working contract na i-issue yung employer na mag-hire sa'yo dito sa Spain. Dito ngayon sa amnesty, you don't need a contract. Yung empadron, yung passport nyo, yung criminal records nyo, na wala kayong mga records na criminal cases, at syempre, yung I don't know if medical is needed. Hindi ko nabasa yon. Pero more or less, yun lang ang requirements ninyo. And then after 2 years, you can apply the Spanish citizenship. So magbabasa-basa muli ako at babalikan ko kayo kasi baka meron ako mga hindi nabanggit na mga requirements o dapat na steps na dapat ninyong gawin. At syempre, since na ano na talaga ito, na pronounce na ito ng presidente ng Spain na yung regulation ng mga walang trabaho o walang papeles ay talagang legit ito, hindi ito scam. Talagang narinig ko sa balita kanina na ang presidente na mismo ang nagsabi na magkakaroon ng extra regulation ang yung walang mga papel dito. Kaya napakaswerte ninyo. Kasi noon, ang kaba ng mga walang papel na anytime baka i-raid sila, i-deport sila, pero this time magkakaroon na kayo ng kampante na hindi na kayo ma-deport dahil nga dito sa extra tawag dito, regularization na ginawa ng gobyerno ng Spain. So, meron dito para lang sure kayo na itong ating daldal-daldal ay may basihan. Meron nga ako dito nabasa ha. Ito ay, I think this is a legit. At manood din kayo sa SMS Legal Consulting. Ito, i-share ko ito para hindi kayo maliligaw. I-share ko to. Ito ay marunong mag-Tagalog, marunong mag-Bisaya, marunong mag-English, Spanish, syempre. Dito kayo mag-base. So, this one, ayan, nabasa ninyo to. At i-follow ninyo itong MSM Legal Consulting kasi lawyer ito, ayan o. So, dapat mag-ano kayo follow dyan sa page na yan dahil lawyer yan dito sa Spain, sa Madrid, saka sa Barcelona yung kanilang office. Tapos,
i-stop na natin yan. Meron ako i-share na nabasa ko kanina. Correspondent ito from the Filipino channel. So, legit ito. Yan o. Basa nyo, guys. Just in, Spanish government approves extraordinary amnesty by Sandra Sotelo Aboy, the Filipino channel in Spain. Madrid, Spain, the Spanish government has approved an extraordinary migrant regularization by royal decree following the decision by the Council of Ministers of Tuesday. The measure promoted by the government led by Pedro Sanchez, the president of Spain is expected to benefit around 500,000 or 500,000 immigrants. So yan po ang pronunciation kanina, ang pronouncement ng President ng Spain. And I was there watching with yung matanda na aking inaalagaan nung in-announce ni Pedro Sanchez, yung presidente ng Spanya, yung tungkol sa extra amnesty regularization sa mga walang papeles dito sa Spanya. So good luck sa inyo. Abangan ninyo ang kasunod na vlog. Kung meron pa akong time, magbablog ulit ako. Ibablog ko sa inyo yung mga mababasa natin para meron kayong idea at hindi kayo maligaw. So, syempre, available na sa internet ang lahat-lahat. You can also check para hindi kayo naliligaw. Mag-base po kayo sa mga legal na mga pages at mga legal na mga announcement. Huwag po kayo sa magpipiim sa inyo ng mga scammer. Baka po mahuthutan lang ng pera. So please, trust the people na legit. Huwag po basta-basta maniwala sa mga scammer na nagpipiim sa inyo kasi scammer nga maniniwala pa kayo. So suriin mabuti yung mga taong magpipiim sa iyo kasi ang pangit dito sa atin ay kapag ganitong hot na hot ang topic, ang daming mga oportunista. Yung mga nananamantala sa mga Pilipino na gustong magkaroon agad-agad ng papeles. So yun lamang po. Maraming salamat and enjoy your day. Bye!